Magandang gabi, Batangas. Ako po si Alvin Remo at narito ang mga balita sa Palakat Weekend News. Ginawaran ng Beyond Compliance Rating sa Gawad Kalasag Seal, Local Disaster Risk Reduction and Management Councils and Offices category ang pamahalang lungsod para sa taong 2023. Ang detalye sa report ni Marie Villena Luwalhati. Our next awardee is the City of Batangas, headed by Mayor Beverly Rose Abaya Di Macuja. Ang award ay tinanggap ni City Administrator Engineer Sunny Godoy at CDRRM Officer Rod De La Roca bilang mga kinatawan ni Mayor Beverly Di Macuja sa idinaos na 23rd Gawad Kalasag Seal National Awarding Ceremony noong December 11. Ito ay bilang pagkilala sa mahusay at natatanging pagganap ng LDRRMCO ng lungsod ng Batangas sa larangan ng Disaster Risk Reduction and Management na humigit pa sa mga pamantayan na nakasaad sa Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 o ang Republic Act 10121. Ang Batangas City ang tanging LGU sa lalawigan na nagkamit ng naturang parangal sa taong ito. Para sa Palakat News Weekend, Marie Villena Luwalhati reporting. Inaprubahan ng mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod ng ordinansa para sa adoption ng Republic Act 10152 o ang Implementation of Basic Immunization Services for Infants and Children sa regular na sesyon nito noong December 11. Narito ang report ni Gerson Sanchez. Ayon kay Councilor Oliver Makatangay na siyang may akda ng naturang ordinansa, sinusuportahan ng pamahalang lungsod ang layunin ng national government na pangalagaan ang mga sanggol laban sa mga sakit at panatilihin silang ligtas sa pamamagitan ng pagbibigay ng bakuna habang sila ay nasa vulnerable age pa lamang. Ito anya ang dahilan kung kaya't inadapt nila ang naturang batas upang maipatupad sa lungsod. Isinasaad dito na magbibigay ng libreng mandatory basic immunization para sa mga bata at sanggol na edad 0 to 5 years old. Magsasagawa ng information dissemination ang mga BHW sa kahalagahan ng gagawing pagbabakuna at ang maaaring epekto nito sa mga bata. Ilan sa mga vaccine-preventable diseases na nais bigyang pansin ng ordinansa ay ang tuberculosis, diphtheria, tetanus at pertussis, poliomyelitis, measles, mumps, rubella o German measles, hepatitis B, at H-influenza B. Para sa Palakat Weekend News, Gerson Sanchez reporting. Humarap sa mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod ang mga opisyales ng 15 barangay sa Batangas City para sa budget review na isinasagawa bilang pagtalima sa Section 333 ng Republic Act 7160 o ang Local Government Code of 1991 noong December 11. Nagbabalik si Gerson Sanchez. Ayon sa batas, pagkatapos makapagpasa ng Appropriations Ordinance ng barangay, kailangan maisumite ito sa konseho upang marebisa at maaprubahan sa loob ng 10 araw. Ang budget hearing ay pinangunahan ng Committee on Appropriations Chairman Konsehal Carlos Buted kung saan binanggit niya ang proseso ng tamang pagbabudget. Ang barangay budget anya ay hinati sa personal services, maintenance and other operating expenses, at capital outlays. Iminungkahi niya sa muling pagsasagawa ng barangay budget workshop para sa mga bagong halal ng barangay officials. Ibinahagi naman ni Councilor Nestor De Macuja ang ilang pamamaraan upang mapataas ang budget ng barangay. Bukod dito, ilan din sa mga tinalakay sa barangay budget review ay ang taxing power ng mga barangay officials, tax ordinance, distribution of allocation, at ang barangay budget manual. Para sa Palakat Weekend News, Gerson Sanchez reporting. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalala.
ating buhay ang hinahanap. May kalayuan, di man tanaw, di nauubusan ng tiwala sa sarili, lakas ng dasal. Alam mong sa dulo ng bawat taon, naghihintay ang masayang panahon. Lahat ng lumbay at paghihintay, ang damdamin ay tumatawid sa lupa, sa dagat o sa langit. Mainit na palad sa gabing malamig, pinaglalapit ng pag-ibig. Ito ang Pasko, pagmamahal ang pinagsasaluhan. Ito ang Pasko, inaangat ang isa't isa. Ito ang Pasko, Panginoon ang laging kasama. Ito ang Pasko, saan man sa mundo, the best ang Pasko ng Pilipino. Ano mang pinagdaanang may kabigatan, wala naman tayong di nakayanan. Nasaan ka man, walang maiiwanan, ang bawat isa ang ating tahanan. Damdamin ay tumatawid sa lupa, sa dagat o sa langit. Mainit na palad sa gabing malamig, pinaglalapit ng pag-ibig. Ito ang Pasko, pagmamahal ang pinagsasaluhan. Ito ang Pasko, inaangat ang isa't isa. Ito ang Pasko, Panginoon ang laging kasama. Ito ang Pasko, saan man sa mundo, the best ang Pasko ng Pilipino. Lumalaki ang bawat puso, lumalalim ang pagsasama. Sa pinakamahaba, pinakamasayang Pasko sa mundo. Ito ang Pasko, pagmamahal ang pinagsasaluhan. Ito ang Pasko, inaangat ang isa't isa. Ito ang Pasko, Panginoon ang laging kasama. Ito ang Pasko, saan man sa mundo, the best ang Pasko ng Pilipino. Ang Pasko, pagmamahal ang pinagsasaluhan. Ito ang Pasko, inaangat ang isa't isa. Ito ang Pasko, Panginoon ang laging kasama. Ito ang Pasko, saan man sa mundo, the best ang Pasko ng Pilipinas. The best ang Pasko ng Pilipino. Ipinagbibigay alam sa lahat ng nakatanggap o makakatanggap ng mensahe mula sa Facebook account na gamit ang pangalan ni Mayor Beverly Rose D. Macuja at humihingi ng GCash account at mobile number na ito ay fake at walang kaugnayan sa punong lungsod. Si Mayor Beverly ay walang social media account at hindi kailanman hihingi ng pansariling pabor, lalo na ng financial assistance sa kanyang mga nasasakupan. Naipagbigay alam na ang kasong ito sa kinuukulan at sa kasalukuyan ay patuloy ang investigasyon upang malaman kung sino ang nasa likod ng modus na ito. Kung kayo ay nakatanggap ng ganitong mensahe, kaagad i-report sa Public Information Office o mag-message sa Palacat, Batangas City FB page. Maraming salamat po.
Pinangunahan ni Mayor Beverly D. Macuja ang pagpapasinaya at blessing sa newly renovated na gusali ng Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA kamakailan. Narito ang report ni Lisa Perez de los Reyes. Ang naturang tanggapan ang nangangalaga sa kapakanan at siyang nangangasiwa sa pagpapatupad ng mga proyekto at programa ng lokal na pamahalaan para sa mga pangunahing mamamayan sa ilalim ng patnubay ng City Social Welfare and Development Office. Mayroong libreng check-up at konsultasyon sa mga doktor sa OSCA mula Lunes hanggang Biyernes, mula 8 hanggang 5 ng hapon sa hangaring mapangalagaan ang kalusugan ng bawat isang senior citizen sa lungsod. Sa nabanggit ding tanggapan, pinuproseso ang aplikasyon para sa Senior Citizens ID upang magkaroon ng pribilehiyo tulad ng 20% discount sa mga establishmento, pamasahe sa mga bus, jeep, barko at eroplano, pagbili ng mga gamot sa mga butika, pagkain sa mga restaurants at iba pa. Para sa Palakat Weekend News, Liza Perez de los Reyes reporting. Formal nang itinurn over ng Philippine Statistics Authority o PSA for a Caliber Zone sa pamahalang lungsod ng Batangas ang data o resulta ng 2022 Community-Based Monitoring System o CBMS sa idinaos na data turnover ceremony noong December 13. Ang seremonya ay pinangunahan ni PSA 4A Regional Director Charito Armonia at Mayor Beverly D. Macuja kasama sina PSO Batangas Chief Statistical Specialist Raul Maximo Tolentino, City Administrator Engineer Sunny Godoy, City Planning and Development Coordinator Hilda Godoy at Information Technology Service Division Head Raymond Sadiwa. Nagpasalamat si Mayor D. Macuja sa PSA, City Department Heads, mga kawani ng CPDO at lalo't higit sa mga naging enumerators sa maayos na pag-asagawa ng CBMS. Batid-anya niya ang mga naging serbisyo at pagod ng mga ito. Sinabi ni Mayor na napakahalaga ng naturang data para maging batayan sa pagplano at implementasyon ng mga programa ng pamahalang lungsod. Hangad din niyang magamit ng maayos ang mga nakalap na data. Ang CBMS ay magkatuwang na proyekto ng PSA at ng pamahalang lungsod ng Batangas na pinamahalaan ng CPDO. Isinagawa ang CBMS data collection noong Agosto hanggang Marso at kasunod ang data processing noong Marso hanggang Mayo ng 2022. May 87,808 ang responding households, habang 333,936 ang covered population mula 105 barangay na lungsod. Bahagi ng data gathering ay economic status, antas ng edukasyon, kalusugan, hanap buhay, environment at iba pa. Ang nakalap na data ay manatiling confidential at gagamitin lamang sa nabanggit na layunin. At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng Palakat Weekend News. Ako po si Alvin Remo. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat.